guys! Good morning! Welcome to my YouTube channel. Ngayon, ito yung friend sama ko. Ngayon may birthday party kami kaya magde-decorate muna kami. Kaya, bye-bye muna! Ayan na sila guys. Gumagawa sila ng balloon para sa birthday ni Nanay Jubet. Ito na yung first decoration nila. Yung pinaka-leader namin, may birthday. Yun. Ayan yung handa ni Nanay Jubet, guys. Ayan, meron kaming Shanghai, rice, spaghetti, lechon na manok, swan, caldereta, pansit. Ito yung luto ko, Valenciana. Chicken. Ayun. Thank you. Kanilo ako na dito. Thank you, ha. Para makakain ka. Ito ang mga birthday celebrant. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Para kayong mga lasing. Kanta daw! Sama mo daw yung Happy birthday to you! Happy birthday to you! Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yung mga birthday celebrant guys. In our life is righteous in our ways. Glorify your people. This is the day that the Lord has made, We will rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, First time, guys. Pastor Daniel. Our first time. Lord, you are here. I want to share my love with you. I'm glad you are here. I'm glad you are here.
For we are one in the family of God. We are one, for we are one. For we are one, for we are one. For we are one in the family of God. Celebrate po ang kabutihan po ng ating Diyos. And most especially as well, ay ang mga kapatiran natin, wala sila, na nagdaraos na or magdaos na o magdaraos pa lang ng kanilang mga birthday. No, sabi nila, pagka ng February, medyo something is busy. No? Pero, Hindi, medyo na siya di ano yun? Lahat tayo ay something is missing or someone is missing na until na ang Diyos po ang siyang pumuno ng ating mga kakulangan sa ating mga buhay, i-fill the void, no, the empty space sa ating mga puso or in our lives sa mga magitan po ng ating pong Panginoong Jesucristo. The greatest gift na matatanggap po ng isang tao, the gift of the grace of God, the grace, no, the gift of love, the gift of Christ. No, sa ating mga buhay. Kaya nga po, tayo, no, may mga nagregalo sa kanila, wala maya sa Diyos na tayo po sinasamahan ng Panginoon. Amen? At kami po ay nagkagalak ngayong hapon na tayo ay makikibahagi in this one historic moment sa buhay po ng ating po mga kapatiran. Kapatid, Sister Jobet ng ating Live Group Network 10, no, ay kabahagi po ng family at tayo lahat. No, lahat naman tayo ay member ng tahanan po ng Diyos. At sila, no, ay nagdaraos ngayon at we are celebrating no, kabutihan ng Panginoon sa kabuhay. At ang panalangin namin ay kayong lahat ay pagpalain po ng ating Diyos. No, so short message lang sa ating lahat, no, tayo po ay palagi kong manatili sa ating Panginoon. Sabi po ng John chapter 15, remain in me and I will remain in you, and ask whatever you wish and it shall be granted unto you. Isa po sa mga kailangan talaga natin ay ang manatili po sa ating pong Panginoon. And I come to know, no, di ba kailangan nating manatili? No? Sabi niya, no, aking nabasa no isang araw, sabi niya, bakit kailangan natin ang sun? No? Direct na sun. Yung iba ay nagtataguan ng sun. Naglalagay ng payo, ng mga kung ano-anong mga panangga sa init. No, ayaw nilang pawisan, ayaw nilang umitim. Pero sabi nila sa kabilang banda, we need the sun. Why? Because not only it brings us to sweat, not only gives us vitamins, but at the same time, sabi niya, it enhances our energy. No? So we need also the sun. Pero itong sun naman na sinasabi ay S-O-N, ang ating Panginoong Jesucristo. Why? The more we stay in the sun, sabi niya, the more we get the energy that comes from the sun. No? Ganun din sa ating mga buhay, ang perspective niya, the more na tayo ay nananatili under the Lordship of the Son, the Lord Jesus Christ, the more energetic and more vibrant ang ating buhay Kristiyano. No? Diba pagka walang sun, kagaya nito, parang pag ang buhay natin ay parang may kulang. No? Hindi tayo malakas, hindi tayo parang mawala tayong energy, hindi tayo motivated. Pero pag lagi tayo nananatili sa presensya po ng ating Diyos, lalong nagiging malakas ang ating pananampalataya, the more nagiging more productive tayo sa ating mga buhay. One another illustration, sabi niya yung sunflower. Bakit ang sunflower ang kanyang ipinangalan sa kanya? Dahil nakatutok siya lagi sa sun. No? Lagi nandun sa sun. The more nagiging productive siya pag merong sun. So, ganun din sa ating mga buhay. When we are always in the presence of the Lord, abiding lagi tayo, nananatili tayo, nag-obey tayo, nag-worship tayo, nag-pray tayo, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, at the same time, ina-apply natin ang salita ng Diyos sa ating magbubuhay. The more that we become productive in our spiritual lives, naapektuhan din natin yung ating mga physical lives, and at the same time, yung ating testimony. Amen? So, kung nais po natin na maging energetic, vibrant, productive ang ating mga buhay, it is just one essential na tayo ay hindi lamang nasa loob ng church. No, nanatili tayo every Saturday, but all the days of our lives, we remain in the Lord. No, ano man ating
ginagawa, manatili tayong nakafocus, naka-in-tune ang ating heart sa Lord. Sapagkat sa bawat ang Panginoon po ay mangungusap sa atin. The Lord will speak to us. The Lord will inspire us, know on what to do and how to fulfill God's mandate and plan sa ating pong mga buhay. Sapagkat totoo po yun, Jeremiah chapter 29 verse 11. Ano sabi ng Lord? Alam niyo lahat yun. Bagamat ito'y pangako ng Panginoon sa bansang Israel, no, in the time of their exile for 70 plus years. Pero come in a day na pinulpil yun ng Panginoon. Baging sa ating mga buhay, para bang napakahirap makita natin, but we have to remain in the Lord. Faithful, hopeful, loving, ang panawagan at tawag at calling ng Panginoon sa ating mga buhay. No, darating po ang panahon na tayo din po ay makaranas, makikita po natin ang mga inihanda ng Panginoon sa ating mga buhay. Blessings na hindi po mapatit-patit. Blessings sa pamilya, blessings na influence na gagawin ng Panginoon, pararanas ng Panginoon sa ating mga buhay. So again, no, last, ang admonition ko lang po ay manatili tayo sa Panginoon no matter what we go through in life. Minsan kasi nadadaya tayo ng ating mga karanasan, present na mga circumstance, para bagang nahihirapan ka. But the more na ikaw nag-i-struggle, the more na ibigay mo yan sa Panginoon. Ano ang ating declaration ngayon ay breakthrough. If you want to have breakthrough in your life, whatever the present struggle is, no, you have to always go in the spirit of worship and praise. Expectant ka na isipin mo lagi na ang Diyos ay kumikilos in your behalf. The Lord is doing something good and miraculous sa iyong buhay. Parang taliwas minsan sa na-experience mo, but always have to persevere. No, sapagkat nandun po ang growth, nandun po ang blessing. Time will come na ang Lord ay pagpapalain po tayo sa ating mga buhay. Another restoration po, no, doon yung babae, di ba? May 12 years siya na nagdurugo. Struggle yun. Hanggang nawalan na siya ng lakas. Nawawalan na siya ng lakas, nawala na yung health, nawala ng family, and at the same time, wala na siyang resources. Ang last recourse sa Lord. Nag-struggle siya habang papalakad, hanggang siya po ay, no, talagang nag-crawl na. No, nag-crawl na papalapit sa Panginoon. So, the moment he crawled, hindi nawala ang kanyang faith. The more na pinalakas niya ang kanyang pananampalataya sa pag ini-expect niya. At the end of the road, at the end ng kanyang struggle, nandun po ang miracle ng Panginoon sa kanyang buhay. Pero hindi, no? Sabi ng Bible, no? She is a woman of great faith and she received, no? Yung po kanyang pinuntahan sa ating pong Panginoon. Pero din po sa ating mga buhay. Sabi ko nga ulit, whatever your struggle is, the stronger, the difficult the struggle, the greater your miracle will be. Amen. Huwag ka lang mawalan na pananampalataya. Huwag ka lang aalis sa Panginoon. Manatili ka sa Panginoon. Grow your faith. Strengthen your faith. Deepen your faith. No, upang sa ganon, kasi lahat tayo nakadepende tayo sa Lord. Si Lord, kikilo siya sa atin, mamangusap siya sa atin, but it's all depending to us how to respond. If we respond with faith, nahihirapan ka, no, wag mo isipin, mahalaga yung faith mo sa Panginoon ay lumalagod, lumalalim, upang sa ganon, pinapakita natin sa Lord, Lord, no matter what, I will remain in you. Lord, sabi mo doon, ipagkakaloob ng Panginoon, lahat ng ating pagkakailangan. Amen? So that is just a short message sa atin, a reminder only sa atin, no? Pakaiba ko sa inyo, ay no, nahihirapan na, ay talagang para bagang na-question na, will I have to go? Will I have to remain? No? Pero again, ang blessing ng Diyos po, at nawa po, ang message natin sa mga birthday celebrants ay nandoon po sa salita po ng Panginoon. 3 John 2, Psalms 37 verse 4, Psalms 91, the book of chapter. Panalangin po natin ay patuloy kayong pagpalain at patuloy na buksan ng Panginoon ang durungawan at pintuan ng langit. Amen? Again, I just know na yung sa Panginoon sa aking isip, Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer, believing with thanksgiving. On the days of your life, may the Lord bless your coming in, may the Lord bless your going out, and may the Lord God of heaven bring so much blessing upon your life. Ang madalangin, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Panginoon, the works of their hands,
Last na to, guys. God na po, Panginoon, sa nag-prepare ng mga Closing pagkain, prayer Panginoon. na kami. Balik mo po, Panginoon, ito, God, na with joy, God. Uwihan na. With gladness in their hearts, Panginoon. Ayun guys, tapos na yung party namin. Kaya don't forget to like and subscribe in my YouTube channel. Bye-bye. God bless all.